Ay de las Alas. Kung mapapanood niya to, kung tatanungin niya kung may lalaki pang darating sa buhay niya dito sa cards, Si Arjo Atayde. pwedeng masangkot pangalan niya sa usaping pera. Next, May Mendoza. Mukhang magiging apektado dito. Gerald Anderson. Masasangkot siya sa isang issue pa rin. Pwede din silang maging trending next year. Kasama na natin si Julia Barreto. Ito yung emosyon niya, pagdududa. Si Kaloy Yulo. Parang wala siyang boses. Mukhang under siya eh. Si Chloe San Jose. Puro pagpapasarap lang. Joshua Garcia. Kasi po pwede siya ma-involve sa taong may karelasyon din. Elise Thompson, January 6, 1996. May asawa ba to? Meron. Baka maghiwalay sila. Next, Makoy De Leon. Yung kasagutan na gusto niyang makuha, hindi niya makukuha. Vice Ganda. Pagdadaanan niya na to, lumabas na yung death card. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Okay. Next, Gerald Anderson. Smooth lang yung 2025 niya. Though, masasangkot siya sa isang issue pa rin. Ng, Relasyon. nako, Pero ganun pa man, parang dead man na lang siya kung sakali. Pwede din silang magkaroon ng parang cool off o break up ng totoong girlfriend. So, sa larangan ng pag-ibig ang pwede niyang pagdaanan sa isang taon. Pero kung career naman or trabaho, okay lang naman, maswerte pa rin siya. Pero hindi ko siya nakikita na gagawa ng mga teleserye ganun. okay. Hindi. Gerald Anderson at Julia Barreto. Magkakaroon. Pwede silang subukin ng pagkakataon. Nako, eto na. Next, isama na natin si Julia Barreto. Medyo hindi magiging maganda yung pasok ng 2025 kasi nga dun sa cards, possible na Naapektuhan. Oo, ito yung emosyon niya, pagdududa. So, may mga pagdududa siya sa isang taon, pero ganun pa man, may mga project na po pwede siyang pagkaabalahan. Pero pwede din silang maging trending next year. Ay, dahil nga din sa ano. Paghihiwalay, yun na yung diretsahang salita. Ayun. Possible ang paghihiwalay. Naku, nakakaloka. Sana wag naman. Ganun lang yun, di ba? Huwag natin ini-wish na pangit. Kailangan doon tayo sa positive. Okay, next. Angelica Panganiban. At magpapalit ka ng baraha. Yes. Napapagod din ang baraha, mamo. Kasi naman to, may nararamdaman tong sakit, pero kaya naman i-cure kung sakali. Tapos may nakikita ayan ako yung sakit dito niya yata na operahan na siya dyan. may nakita ako dito na pamamasyal sa ibang bansa. Wow! Career. Wala pa siyang plano eh. Ay, buhay may asawa na talagang pinili. So parang nakafocus muna siya ngayon doon sa pamilya. Oo. Okay naman siya. Maaaring bumalik to mga 2026 yung pagtatrabaho. Ayan, sa mga tagahanga ni Angelica, ha, maayos daw po ang inyong idolo. Masaya. Yun ang importante. Okay, eto na. Balik ulit tayo sa controversial. Si Kaloy Yulo, ano na ang naghihintay sa kanyang pag-tumbling-tumbling? Nagtatumbling siya? Gymnast yan, di ba? Yung nilalalo? Okay. Si Carlos Yulo. Oo. Sorry, hindi ko siya kilala. Pero dito kasi, Loves, hindi ko sure kung may karelasyon. Meron karelasyon Pero dito yan. sa karelasyon na to, possible to na parang magkaroon ng problema sa pera. Pwede silang magkaroon ng problema ng karelasyon. So ito ay Two of Cups. Pera ang magiging ugat. Dahil, Tingnan nakikita mo natin. lang dahilan. Naku, Tingnan eto natin. na. Nagpapasarap. I mean, puro Palabas. palabas. And then parang walang pumapasok. Itong pangalan na binanggit mo, nanghihinayang siya pero parang wala siyang boses. Wala siyang magawa. Wala. Mukhang under siya eh. Naku, under si Carlos Yulo. Ayun no. Di ba? Masakit loob niya, maraming pera ang nawawala. Nanghihinayang siya pero hindi siya makapagsalita. Ayun no. Kamusta yung pamilya niya ni Carlos Yulo? Death card justice once. So wala siyang pakialam. Dead man na? Parang ganun nga. Okay, kasi death o death. Justice.
Page of Wands. So, ibig sabihin, pag death, tapos na. Wala siyang pamilya. Ay, tinalikuran niya ng pamilya. Maaaring meron silang mga naging problema na hindi na pagkasunduan, kaya pinangatawanan niya na. So, ibig mo sabihin, mauubos ang pera? Ayan na yung sagot ng cards. Ano yan? Ay, Kung di nila iingatan yung pera nila, patuloy ang paglabas, isang araw, wala na. paano yung career niya sa pagiging gymnastic niya? Kung pwedeng magpatuloy, kung gugustuhin niya, pero palagay ko sa ngayon mukhang negative eh. Nakakatakot siya na mauubos yung pera niya. Ilang milyon yun. Okay, marami. Binigay, na panalunan niya at binigay ng gobyerno sa kanya. Mukhang lustay din naman siya eh. Si Kaloy din mismo lustay. Wala siyang magawa eh. Kaya sinasabayan niya na lang din. So eto na, matapos ni Kaloy, syempre alam niyo na ang kasunod. Si Chloe San Jose. Eto yung karelasyon ni Kaloy. Gusto derat Wala siyang pakialam kasi parang hindi naman niya pinaghirap. Ay, teka naman. So, pakita natin pa. Baka kasi sabihin gawa-gawa lang eh. So, ito, wands. So, ibig sabihin, itong taon na to, wala itong pakundangan sa paggastos. Parang ubus-ubus biyaya. No. Kahit ano sabihin ng mga tao sa paligid niya, kahit awayin siya, wala siyang pakialam. Basta siya, nagsasaya sila. Masaya silang magjowa sa pag-uubos ng pera nila. Naku. Pero para kasing may ipinaglalaban din siya. May justice eh. Dito sa cards niya, tumulong siya pagdating sa pera. Maaaring parang binabawi lang niya. Kasi parang sinasabi niya dito sa cards na to, kung ano man yung naitulong niya, kung matagal na silang magkarelasyon ba, inaani niya ngayon. Okay. Kasi nga, di ba, nung walang-wala pa si Kaloy, siya daw ang sumusuporta dyan. Maaaring ganun nga ito. Kasi justice to eh. Pero, and pera. sayang naman kung uubusin lang, di ba? Walang business, walang negosyo. Wala. Puro pagpapasarap lang. Ay, nako, nakakalungkot. Sana naman, Diyos ko. Eto na, makinig ang mga taga-Maynila. Isko Moreno. Alamin natin kung magbabalik ulit ang karisma ni Mayor Isko Moreno. Maaaring hirap siyang kuhanin uli ang kalooban ng taga-Maynila. Kumbaga parang panay ang ano nito, trabaho. Kahit na anong pakikisama niya ngayon, anong ginagawa niya, hindi pa sapat. Malulungkot din to. Kung makikita niyo, The Hermit, marami siyang iniisip. Pero marami naman siyang pera pa, di ba? Marami naman, ayun. O, di ba? Pero yun lang, kaya ulungkot niya. Baka hindi maibalik sa kanya ang Maynila. So kung tatanungin ng mga supporters ni Isko kung mananalo siya, sa baraha, negative. Pero ito yung hula lamang po ha. Ito po yung naaayon sa baraha. Binabasa natin ngayon kasi bukas makalawa, maaaring magbago po lahat ang ihip ng hangin, di ba? Ang takbo ng buhay. Pero as of now, negative. Dr. Willie Ong. Kasi, di ba, nung huli niyang takbo ay talagang didibdib niya. Mga bashing, mga ganon. Actually, hindi siya okay sa cards. Maaari emosyon. So, pera, nag-negative na. Pero ganun pa man itong taon na to, malakas ang pananampalataya. Siguro yun yung isa sa importante. Pero, ayun nga, medyo may pag-aalinlangan siya ngayon. Siyempre sa pakikibaka, kahit na ipakita mo sa harapan ng camera na positive ka, pero deep inside, malungkot alam natin na malungkot. Na hindi okay. Oo, na hindi talaga siya okay. Dapat mapaglabanan na niya ang lungkot. Struggle siya, malungkot. Ang kalusugan niya, sabihin na natin na parang nagkakaroon ng pag-asa. yes, amen. Ayan, mga ganda, di ba? Kaya lang, ang problema kasi, kung nagkakaroon ng magandang resulta ang kalusugan, ang magpapabagsak naman dyan kasi is yung emosyon. Yung depression talaga. Ipagdasal natin siya na matanggal niya yung depression. Okay, next. Joshua Garcia. Masaya to ngayon kung ano man ang nangyayari sa buhay niya. Do parang dito sa cards kasi parang may nararamdaman siya na iba pero pinaglalabanan niya kasi. Kaya lang, magiging matunog ang pangalan nito next year kasi po pwede siya loves ko ma-involve sa taong may karelasyon din. Naku. Siguro kung ito ay may pinagdadaanan na ngayon, maaaring ma-confirm to sa isang taon. May karelasyon ngayon yan, di ba? Parang nagdadalawang isip siya. Ay, naguguluhan. Naguguluhan, parang ganun. Medyo giging maingay din ang kanyang pangalan sa isang taon. May karelasyon to. Si Joshua. May karelasyon siya ngayon. Sa cards mo, break na sila. Ha? Si Melvin? Naka-reverse. Free na ngayon si Joshua Garcia. Parang gano'n na rin nga. Kaya siguro siya masaya dito na parang naguguluhan siya. Maaaring itong tao na to, kanyang nagugustuhan. Kaya lang kasi ito may karelasyon eh. Ayun nga yung napapabalita. May karelasyon. Pero dun sa cards, kung tatanungin mo kung sila pa nung girlfriend, ang baraha kasi ang sinasabi nila, wala na. So, wala na.
Pero ito, puputok to sa 1 taon. Mako-confirm. Naku, eto na. Next, Barbie Imperial. Masaya to ngayon. Mukhang in love siya. Kanino? Makikita mo ba dyan? Naka-reverse ang Queen of Cups. So, ibig sabihin, isang matipunong tao to o lalaki. Hindi ako sigurado kung mangyayari. Pero kung babasahin ko yung cards ng diretso, pwede itong maikasal sa 1 taon. Dito sa boyfriend niya? Dito sa boyfriend niya. May kasalan na magaganap to na posibilidad na itago sa mga tagahanga nila and bigla na lang sisingaw. Nakikita mo ba yung lalaki kung sino yan? And alam naman na natin kung sino talaga yung karelasyon niya, di ba? So, possible silang dalawa. Oo, kasi wala pang pag-amin ito. Kaya antayin natin sila magsabi, ay, happy ending sila. Iba din. Sa 2025, mukhang tahimik muna. Kasi nga mangyayari to. Gusto niya ng pribadong buhay. Oh, in fairness, nandun lang naman yan kung ano yung gusto mo, di ba? Yun ang masusunod. Okay. Richard Gutierrez. So, kay Richard Gutierrez, masasabi ko na magiging maayos yung career niya next year. Though may mga intrigang pagdadaanan, pero dead ma lang siya dito. Mas pipiliin niya manahimik, maging masaya, magtrabaho. Dito sa barahan niya, kung makikita mo, trabaho lang. Ganda. Gentleman, di ba? Okay, next. Marian Rivera. Yun yung masaya ko sa 1 taon. May mga proyekto. So, pwede siyang magbalik teleserye. Wala akong nakikita na parang magiging problema niya. Siguro ang maaaring pagdaanan lang niya ng kalungkutan ay yung magiging balita tungkol sa ama. Kasi pwede siyang magkasakit. Yung tatay. Yung tatay. Dito, hindi ako sure, pero anak. Magkakaroon? Maaaring magkaroon siya, pero future yung cards eh. So, possible to 2026. Tagal-tagal pa. Pero ang maganda, meron tayong aabangang teleserye from Marian Rivera. So, masagana siya sa 1 taon. Kung pera lang, walang pag-uusapan. Congratulations, Marian Rivera. Next, Ding Dong Dantes. Sino po? Pareho silang masaya. Magiging maayos ang Alam mo, buhay. galing yung mag-asawang ito na napaka-positive ng kanilang pamumuhay. Ano lang sila, trabaho, pamilya, anak. Doon lumabas din kay Ding Dong yung matandang lalaki. So, maaaring magiging apektado din siya dun sa pagdadaanan ni Marian. Kasi nga mag-asawa, diba? Pero galing pa man, smooth ang magiging 2025. Yes. Dito sa cards na to, di ba sabi ko, possible si Marian magkaroon ng teleserye, ganyan. So, dito, hindi ako sure kung baka silang mag-asawa ang magkasama. Ay, naku, eto na. Baka kailangan habulin nila ang kinita ng Hello Love Again. Congrats! Next naman na mag-asawa, si Arjo Atayde. Hindi ako sure kung anong trabaho nito, pero pwede to... Si artista yan, at saka congressman. Pwede siyang dumaan sa pagsubo. Anong klaseng pagsubok ang Pera. pagdamay? Pwede masangkot pangalan niya sa usaping pera. Ingat na lang siguro. Yung stressful yung 2025 niya. Na parang didibdibin din niya. So kung anak, wala akong nakikita eh. So siguro ito sa 2025, pag dumating to, magiging tahimik lang sila. Kumbaga haharapin niya lang to, parang patutunayan niya na parang hindi siya sangkot. So sa madalit salita, itong cards na to, pwede siyang masangkot sa mga corruption na issue. Malalampasan niya naman. Malalampasan naman niya. So magiging tahimik lang siya yung pakikipaglaban hanggang sa maging maayos. Okay, very good. Awards. Acting awards. Possible meron. Next, May Mendoza. So dahil mag-asawa sila, mukhang magiging apektado dito. Pero dalawa naman nilang haharapin and matatapos naman kung sakali. Yun ang maganda. Pero tahimik nilang haharapin pareho. Career ni May. Pagdating sa career niya, ganun lang siya. Dire-diretso lang yung... Normal lang. Normal lang. Ayan, mag-asawa na magsasama sa hirap at ginawa. Correct. Yun eh. Next, Pokwak. Maganda 2025 yun. Wow, Mama, ikaw na. May mga offer na po pwedeng tanggapin niya. Kumbaga pwede siyang bumalik sa limelight. Ay, Kung sakali. pag-usapan. So, pera, continuous yung Pasok. blessing. Oo, do meron tong mga tanong. Pag mag-isa na lang siya, na hinahanapan pa din niya ng sagot. Ay, Pero, lungkot. as long as maganda ang pasok sa kanya ng pera, Nade-deadman niya na yung loob. madidedma niya na. Oo. Naka-move on na ba si Inang sa kanyang past relationship? Maaaring naka-move on na siya, pero yung sugat na iniwan, nandun pa rin. Ang hirap talaga, Mama. Yakap na mahigpit, Mama. So, positive ang 2025. Yes, In congratulations. terms of pera, trabaho. So, itong nararamdaman niya na mga tanong na to,
i-divert na lang niya sa anak niya, gano'n. Maayos siya. Ay de las alas. Malungkot. Siyempre, galing sa hiwalayan, di ba? Pero pipilit niya maging matapang. Tanggap niya yung sitwasyon, pero may hapdi pa rin. Sa 2025, masasabi ko na magiging single na siya. And possible siya magbalik sa industriya. Siyempre, matagal bago makamove on, di ba? Oo. Kahit papano sa gabi, umiiyak pa rin to. Pero dahil sa cards ni Miss Ai, positive siya, gagawin niya itong parang stepping stone. Trabaho, dadivert na lang niya yun para maging masaya siya, makalimot, magkaroon ng maayos na buhay, ganyan. Kung mapapanood niya to, kung tatanungin niya kung may lalaki pang darating sa buhay niya, dito sa cards wala na. Para mas pipiliin na lang niya na mag-isa siya. Nagkaroon ba sila ng closure ng asawa niya? Hindi. Nakahang. Hindi ko sure kung paano yung nakahang pero sa cards, parang alam na nila na wala na talaga. Tanggap na. Ay, nakakasad. Yakap na maigpit ay Elise Cotton, January 6, 1996. Para makumpleto natin talaga lahat ng maiingin na pangalan. Magiging maganda ang nito. 2025, dadaan din siya sa pagsubok. Magiging maingay pangalan niya. May asawa ba to? Meron. Baka maghiwalay sila. Dito parang ang lumalabas kasi is emotion. O pwedeng na fall out of love. O pwedeng yun Ganon. yung idahilan. Next, Makoy de Leon. Magiging malungkot ang kanyang 2025. Kasi, May mga bagay siyang gustong maunawaan pero mukhang magiging madamot na ma-explain sa kanya. Kasi mas pipiliin nung isa na tumahimik na lang. Yung kasagutan na gusto niyang makuha, hindi niya makukuha. May iwan siyang nakabitin. career. Magiging depende to sa sitwasyon. Kasi pwede itong maapektuhan siya emotionally. Magiging magulo ang 2025 niya kung sakali. Nakakalungkot naman ang mangyayari kay Makoy. And actually, ayoko na sanang itanong to kasi baka mabash na naman ako. Pero lahat naman po ito, inaitanong ko, lahat ng artistang nasa isip nyo, baka pag hindi ko to binanggit, may sasabihin na naman kayo. Kaya sabihin na lang natin, total, barahan lang naman po ang magsasalita. Hindi naman po ako. Vice ganda. Actually, sa cards niya, itong tao na to, parang wala naman kasi siyang iniisip. Kung pamilya lang, hindi na din niya masyadong iniisip. Kasi may pera siya. Yun lang, mag-iingat siya. Saan? Aksidente. Na po pwede niyang kaharapin, and ito ay pwede niyang ikamatay. Ayan, sa mga kaibigan, supporters, at sa nagmamahal kay Vice Ganda, ito po ay hula lamang po ito po ay gabahi. O sa dahil pagdadaanan niya na to, lumabas na yung death card. Kumbaga wala nang masyadong magandang ilalabas yung cards. Kasi dito pa lang sa cards na death is patay na. Kung makikita mo, yung star naka-reverse na siya. So yung wands parang naka-reverse din siya. And then yung sword, yung naka-upright. Maaari kasing pag nangyari to sa kanya, hindi niya matanggap. Nakakalungkot. Inuulit po namin, ito po ay gabay. Sabihin na lang po ito sa kanya para maiwasan. Showtime! Ang dami-daming lumalabas na hanggang December na daw, kung ano-ano. Tingnan natin kung ano ang totoong nangyayari sa Showtime. Pwede itong lumipat. Maaaring lumipat. Hindi ko sure kung studio o yung network Basta pwede silang lumipat. Dito kasi sa pangalawang cards, sa 2025, magiging tuloy-tuloy pa naman. Kaya lang ito kasi ay lilipat sila. O, ayan ha. Okay. It Bulaga. Ito mismo sa cards. Pwedeng mag-sign off na sila. Kasi, Desisyon ng mga big boss. nakakalungkot naman. Bakit ba magsasign off? Hindi pagkita Maaari. ng It Bulaga? Ng Itbulaga. Kailan magaganap ito? Pwede itong pag-usapan na sa isang taon. So, pwede silang abutin hanggang December 2025. Sana wag naman. So mga kachika, dito na po nagtatapos ang napakahabang paghuhula ni Mamu sa ating mga paboritong artista. Bago kami magtapos mga kachika, inuulit po namin, ang lahat po ng narinig po ninyo ay hula lamang po na magiging gabay po ng ating mga idolo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya huwag niyo po masyadong seryosohin ito. Gawin na lang natin magdasal para hindi mangyari ang mga pangit na hula ang basa ni Mamu sa baraha. Di ba, Mamu? Maraming salamat sa iyo, Mamu. At syempre, imbitahan mo na sila dahil dito na nagtatapos ang ating 2024. So, magpahula. Sa mga gustong magpahula, mga loves ko, nandyan yung aking Facebook account. Diyan nyo lang ako kontakin. Any form ng panghuhula, gagawin po ni Mamu para po sa inyo. So, with that, mga kachika, naku, Mamu, maraming salamat po sa iyo at magkikita ulit tayo sa mid-year. So ayan, kung meron pa po ako nakalimutan, pasensya na po dahil napakarami na pong binanggit nating mga pangalan. So with that mga kachika, Deadma ang nega, Deadma ang bash dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Thank you, Mamu!
buhay ay chika-chika lang. Ganon!